Ayon dito sa mga lumabas na balita, ito raw si Evan Nelly ay inalok na sa iba't ibang mga teams ngayon. Base doon sa lumabas sa social media, ito raw ay inalok na doon sa tatlong SMC teams, sa MVP group at pati na rin sa Rain or Shine at Blackwater. Base doon sa mga reports, no, mukhang ito raw San Miguel at itong Barangay Ginebra ang isa doon sa mga dalawa doon sa mga teams na interesado makakuha dito, pati na itong Blackwater Bossing. Dahil ito Blackwater, parang ready daw na i-offer na kapalit itong si Dalf Panopio o maski na itong si Christian David. Meron ding balita na ang San Miguel daw ay iniintay na lamang yung signal mula sa management para umpisahan yung negosasyon para dito kay Evan Nelly. Barangay Ginebra, interesado rin daw dito kay Evan Nelly. Yun nga lang, ang dami na nilang mga guards. So baka hindi sila makahanap ng player na gustong kapalit nitong Phoenix. Yun daw ang dahilan kung bakit itong si Nelly ay malamang hindi mapunta sa Ginebra. Ang TNT, ang dami ng guards niyan, kaya nga napilitan silang ilagay na sa unrestricted list itong si Gio Halalon. So medyo out na sila dyan. Ang Meralco, marami na rin mga guards. So most likely, either mapunta itong si Nelly sa San Miguel, Ginebra or sa Blackwater. Yan daw yung usapan ngayon. Para doon sa magtatanong bakit naman ititrade itong si Evan Nelly, well, maraming mga dahilan na lumalabas pero puro spekulasyon pa lamang. Wala pang konkretong report kung bakit ititrade to si Nelly at medyo nakakagulat nga yan dahil maganda naman ang nilalaro nito para sa Blackwater Bossing o rather sa Phoenix Fuel Masters. So sa ngayon, iyan yung pinag-iisipan mabuti ng mga insiders kung bakit ito ititrade at kung saan mapupunta. Pero base doon sa mga reports, ang strongest candidate daw ngayon ay Blackwater. Tayo daw dito sa posibilidad na straight up trade Evan Nelly for Dalf Panopio yung trade. Pero hindi natin madidiscount yung posibilidad na baka ang San Miguel o ang Barangay Ginebra ay makapasok diyan sa usapan at sila ang makakuha kay Nelly. Ang Converge Fiber XS daw ay pinag-iisipan kung i-trade yung isa nilang guard sa Titan Ultra. Mukhang nabuhay na naman yung usapan dito kay Alex Stockton at Joshua Munson. Kung maaalala ninyo, ito yung balita noon na pwedeng mangyaring trade pero hindi raw na pumayag si Delta Pineda. Ngayon, dahil nga dito sa nag-i-struggle itong Converge Fiber XS, maraming naniniwala na baka gawin na ito sa wakas nitong si Coach Delta Pineda at i-trade na nga itong si Alex Stockton para kay Joshua Munson. Ang dalawang koponan, itong Titan Ultra at ang Converge ay parehong nag-i-struggle ngayon. At yung pagpapalit ng kanilang mga wingmen, si Stockton at si Munson, baka yan ang maging solusyon dito sa kanilang problema. Dahil sa ngayon, itong si Alex Stockton, kahit sabihin pa natin na gusto siya talaga ni Coach Delta Pineda na manatili do sa team, mukhang maliwanag na nahihirapan talaga Converge. At yung record nila hindi bagay do sa kanilang lineup. Marami nga nagsasabi na dapat mas maganda ang record ng Converge at hindi po pwede na sunod-sunod yung talo nila at kinakailangan ng pagbabago. Hindi naman natin masisisi doon sa import dahil okay naman ang nilalaro ng import ng Converge Fiber XS. So clearly mukhang kinakailangan doon sa locals magkaroon ng pagbabago sa lineup at mukhang ganyan na nga raw yung magiging sitwasyon dito. So sa tingin natin, itong lineup ng Converge Fiber XS, baka nga pumayag na sila na i-trade itong si Alex Stockton sa Converge sa Titan Ultra. Pero syempre, ito ay magdedepende pa rin kung magkakasundo itong si Coach Delta Pineda at si Renzi Bahar. Kung matutuloy itong trade ng Titan Ultra at itong lineup ng Converge Fiber XS, malamang ang mangyari dito, itong Titan Ultra at Converge ay straight up yung trade. Wala nang makasama ng mga draft picks dito. At sa tingin ko, ganyan nga ang gagawin ng dalawang panig, no? Magte-trade sila at magkakasundo na para ito talaga yung sitwasyon na maayos na para dito sa kanilang roster. At yan daw yung pinag-iisipan ngayong mabuti ng dalawang panig sa kasalukuyan. Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay posibleng i-trade ang kanilang big man na si JM Calma at baka ito'y madala dito sa Titan Ultra kapalit ni Cade Flores o di kaya naman ay dalhin sa Phoenix Fuel Masters for Kai Balungay. Si Calma ay hindi na nagagamit ng SMB at yan ang dahilan kung ba't lumabas yung spekulasyon na baka ito'y pakakawalan na ni Coach Leo Austria. Understandable naman ngayong conference na to kung ba't hindi siya magamit dahil may import, pero ganun pa man, mukhang malaki yung posibilidad na ito talaga pakawalan na ni Coach Leo. At hindi naman tayo magtataka dyan dahil ito talagang San Miguel Beermen ay matagal nang naghahanap ng iba pang backup para dito kay Junmar Fajardo. Dahil hindi na bumabata si Junmar at nakita naman natin yung wear and tear dito. Doon nga game sa Ginebra na limitahan lang to sa 6 points. So mukhang kinakailangan talaga na humanap sila ng pwedeng backup nito para hindi masyadong madaling napapagod pagdating sa mga games. Kaya nga itong si
Coach Leo Austria, naghahanap na talaga at mukhang itong si Cade Flores o kaya itong si Kai Balungay ang kanyang napili. At hindi naman tayo magugulat talaga kung iyan ang kanyang kunin. Dahil mukhang maganda raw yung magiging tsansa ng San Miguel kapag nakuha nila either si Balungay o si Flores. Sa dalawang players na nabanggit, mas maganda syempre kung si Balungay makuha dahil mas malakas ang offensive skills nito. Pero syempre baka mas matindi yung kapalit na hihilingin ng Phoenix at hindi lang si JM Calma. Baka magdadagdag pa ng ibang player dapat ang San Miguel. Kaya nga ito yung pinag-iisipang mabuti ngayon at pinag-aaralan ni Coach Leo Austria kung kinakailangan ba niya na magdagdag pa ng player o kaya draft pick para makuha si Balungay. O kaya naman ay magiging kontento na sila kung si Cade Flores ang magiging kapalit ni JM Calma. So kahit na dalawang sunod na yung panalo nitong San Miguel Beermen ay mukhang kinakailangan pa rin nila na gumawa ng hakbang para maging mas malakas itong roster nila dahil hindi biro yung nagiging kompetisyon ngayon dito sa PBA. Lalo na alam nila na SMB isa doon sa malalakas na teams. Ang TNT ay binangko si Bol kagabi ng halos isang kwarta doon sa pagkatalo nila sa Meralco Bolts. Ayon dito kay Coach Jot Reyes, nagkaroon na stomach upset ito si Bol at hindi nag-practice nung Lunes. At yan ang dahilan kung bakit ito ay halos hindi ginamit at natambakan ng 20 itong TNT. Yun nga lang nakahabol sila nung bandang huli. Sa ngayon, ito raw si Bol ay mukhang okay na sa susunod nilang game pero hindi pa natin matitiyak kung paano siya gagamitin ni Coach Jot Reyes. Medyo mababa yung energy ni Bol dahil understandable, no? Yung nagkaroon siya ng stomach upset kaya hindi naging maganda yung kanyang sitwasyon. Pero sa ngayon, sinabi ni Coach Jot Reyes na ang naging problema doon sa game, mababa na nga ang energy nito si Bol, mababa pa yung energy ng mga local players. So mukhang dyan nagkaroon ng problema itong lineup ng TNT tropa. So ngayon naging dalawa na ang talo ng TNT at dahil dito, sinabi ni Coach Jot na sa susunod na mga games kailangan mag-step up talaga sila. Regardless kung ano yung kondisyon ni Bol, no, kung maganda na or kung kinakailangan pa niya ng time mag-recover, mukhang kinakailangan daw talaga yung mga local players ng TNT ay mag-step up at hindi na lang sila mag-rely dito sa kanilang NBA caliber import. Siyempre, alam natin dahil si Bol ay legit NBA player, maraming mga teams ang talagang tinatarget ngayon ng TNT at gusto silang talunin. Kaya mukhang kinakailangan daw talaga na itong Meralco Bolts ay sabihin natin hangaan doon sa ginawa nilang panalo kontra dito sa TNT tropa. Sa panig naman ng TNT, malakas daw yung chance nila na makabawi basta kinakailangan lang maging mas maganda yung kanilang lalaruin. Kaya nga sa ngayon itong TNT talagang magiging matindi yung kanilang roster. Lalo na at mayroon pa mga balita na magdadagdag pa raw sila ng ibang players na magagamit para maging mas malakas. At syempre, si Coach Jot Reyes walang duda na kung kinakailangan gumawa ng trade para magdagdagan sila ng mga local scorers na magbibigay ng energy sa team ay kanyang gagawin. At bago tayo magtapos ay patiin natin, shoutout yung mga regular nating mga viewers. Sila Jonel Alagon, Ronald Berbosidad, si Anthony Alon, ang Michael D. family, si Dexter Domer, Monde Guzman, Lonel Santiago. Pinabati din natin si Malyari Mascarinhas, si Amo Marlu. Pinabati pa rin natin si Teresita Danieles, si Ireneo Salangsang, Dukusin at ang iba pa.